Measures of dispersion of ungrouped data. So example, given 2, 4, 6, 8, 10, find the following. Let's start sa range. O, paano makuha si range? So si range is highest score minus lowest score. O, tingnan mo muna natin, ano ang highest score sa given natin? So ang highest natin ay 10. Ima-minus daw natin sa lowest. Anong lowest natin? Ang lowest natin ay 2. So 10 minus 2, the answer is 8. So ibig sabihin, ang range natin ay 8. Then what if pinapahanap din si mean? Same lang ng given. So, ang formula ng mean natin is mean is equal to summation of x divided by n. Pag sinabing summation of x, ipagpa-plus lang natin lahat ng given score. Then, i-divide natin sa n, kung ilan lahat to. Okay, summation of x. Ipag-plus natin yung given. So, ipag-plus natin to 2, plus 4, plus 6, plus 8, then plus 10. Ang sagot ay 30. Tama, di ba? 30. I-divide natin sa n. Paano malaman yung n? Number of scores. So, ilan ba to? Ilan ba yung given natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong 5. So, 30 divided by 5, the answer is 6. So, ibig sabihin, ang mean natin ay 6. Next, pinapahanap din yung variance. Same given lang din. Hanapin din daw natin ang variance. So, this time, gagawa na tayo ng table. So, meron tayong tatlong columns. Ang unang columns ay x. Pag sinabi natin x, ito yung mga score. So, ilatag lang natin pababa. So, meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. So, lagay natin dito 2, 4, 6, 8, 10. Then, next column, x minus mean. Yung score daw natin, ima-minus sa mean. Yung score, ima-minus sa mean. Ano ba yung mean natin? 6. So, tumunta tayo sa 2. 2 minus 6, the answer is negative 4. Tama. Pero, tanggalin natin yung negative. So, gawin na lang natin 4. Next, 4 minus 6, the answer is 2. 6 minus 6, the answer is 0. 8 minus 6, the answer is 2. Then, 10 minus 6, the answer is 4. Ayun yung second column. Next, third column, x minus mean squared. Tingnan nyo, yung nandito sa loob ng parenthesis, ito lang din yun, x minus mean. Pero this time may square. So, ang gagawin lang natin, i-squared lang natin yung nilagay mo dito sa second column. Pwede nyo pindutin, kunyari, 4. Pindutin nyo sa calculator nyo, 4 squared. Ang magiging sagot ay 16. Pero kung hindi mo mahanap yung squared sa calculator, pwede gawin mo 4 times 4. I-multiply mo sa sarili niya, 16 pa rin naman ang sagot. So, 4 squared, the answer is 16. 2 squared, the answer is 4. 0 squared, 0. 2 squared, 4. 4 squared, 16. Then after that, may nakalagay na summation of x minus mean squared. Ibig sabihin ng summation, ipagpa-plus mo lang naman to. So, 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16. O, ipag-plus mo lahat yan. Pag pinag-plus ko yan, ang magiging sagot ay 40. Yan. After nan, pwede na natin mahanap ang variance. So, tumingin ka dito. Ito kasi ang formula ng variance. Ang symbol ng variance ay s squared. So, summation of x minus mean squared divided by n minus 1. Itong nilagay mo dito, summation, ayan lang din yun, no? Summation. So, ibig sabihin 40 na to. I-divide daw natin sa n minus 1. Ano ba yung n natin? Kung ilan? Ito lang din yung nagamit natin yung n natin. Ano ba yung n natin? 5. So, 5. May nakalagay na minus 1. So, minus 1. So, magiging 40. 5 minus 1, the answer is 4. 40 divided by 4, the answer is 10. So, ibig sabihin, ang variance natin ay 10. Ngayon, pag pinapahanap din ng standard deviation, napaka-basic lang nun. So, para mahanap ang standard deviation, ang symbol ng standard deviation S. So, square root mo lang yung nakuha mong variance. So, square root natin ano mang variance natin? 10. O, pindutin nyo yung square root. Then, after nyo mapindutin yung square root, pindutin nyo yung 10 equals. Yung naging sagot natin ay 3.16, 22, 2. So, sobrang haba nun. So, round off natin 2 decimal places. So, magiging sagot ay 3.16. Ito na ang standard deviation. Measures of dispersion of group data, pero focus lang tayo sa range. Ayun lang yung pinapahanap sa exam, yung range na. Okay, pero bago yon, alamin muna natin what is the lowest value. So, pag sinabing lowest value, dito ka lang tumingin sa class limit. Dito tayo sa mga class. So, ano daw yung pinaka-lowest o pinaka-mababa? So, visible naman. So, ang pinaka-mababa natin ay 6. How about what is the highest value? Ano na ba ng pinakamalaki dyan? So, yan. So, ang highest natin ay 25. So, ngayon, pinapahanap din what is the range. So, paano malaman yung range? So, di ba, itong highest value natin, plus 0.5 mo lang yan. So, 25.5, ima-minus natin sa, ito naman pinaka-lowest value natin, minus 0.5 naman. Minus 0.5. So, ang sagot yan ay 5.5. Again, itong highest, nagdagdag ka lang ng 0.5. Itong lowest naman, nag-minus 0.5 ka. So, ngayon, 25.5 minus 5.5, ang sagot ay 20. So, ang range natin ay 20. What is the interquartile? If Q1 or first quartile is 20, second quartile is 43, and third quartile is 50. Ma'am, ano po yung interquartile? Hindi ko to kasi nasama sa discussion ko, pero madali lang naman to. So, pag sinabi natin interquartile, yung
third quartile natin, ima-minus lang natin sa first quartile. Again, yung third quartile, ima-minus lang natin sa first quartile. Ano ba yung third quartile natin? So, 50. Ima-minus natin sa first quartile na 20. So, 50 minus 20, the answer is 30. O, ayun na po yung interquartile. Next, probability. So, gagamitin natin yung formula. Probability is equal to n event over n sample space. Okay, so example. A coin is tossed. What is the probability of getting a tail? So, ang event na gusto mong makita ay yung kung ilang beses lalabas ang tail. Ito yung event mo, yung tail. So, nakalagay dyan, n event over n sample space. So, ano po ba yung mga possible outcome pag nag-toss ka ng coin? Dalawa lang naman yun eh. It's either head at saka tail. So, ito yung mga sample space natin. Ayan yung sample space natin, head at saka tails. Kaso, ang tinatanong ko lang, what is the probability of getting a tail? So, ilan ang tail na nag-appear dyan? Ilang beses nag-appear ang tail? So, isa lang. So, ibig sabihin, P is equal to, ang event natin, ilang beses nag-appear? Isa lang. Then, n sample space. Ilan ang sample space natin? Meron tayong dalawa. So, ibig sabihin, ang probability na lalabas ay tail, ang sagot ay 1/2. O, ganun lang po yun. Kadali. Next. Rolling a fair dice, what is the probability of getting, o letter A muna sagutan natin to, getting a 5. So, alamin nga muna natin yung sample space. Ano ba yung mga sample space pagka nag-roll ka ng dice? So, is either 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, ito yung mga sample space natin. So, meron tayong 6. So, ano daw yung probability na ang lalabas ay 5? So, ilan ba ang 5 dito? Isa lang, di ba? So, ibig sabihin natin, P is equal to 1. Isang beses nang nag-appear ang 5. Tapos, sample space. So, ilan lahat to? So, the answer is 6. So, ibig sabihin, ang probability of getting a 5 is 1/6. Next. What is the probability of getting an odd number? O, ito yung sample space natin. Ano daw yung probability na ang lalabas ay odd number? Ano po ba yung mga odd number, ma'am? Ayun yung 1, 3, 5, 7, 9. Ganun mga yon. Basta hindi divisible by 2. Ayun yung mga odd number. So, ano ba yung mga odd number natin dito? So, meron tayong 1, merong 3, meron 5. O, ilan lahat yon? Merong 3. So, P is equal to 3. Tapos, n sample space. So, ilan lahat to? So, meron kang 6. So, pwede pang pwede pang lowest term. So, 3/6, pwede pa siyang maging 1/2. Paano naging 1/2 yan? Kasi divisible sila pareho sa 3. So, 3 divided by 3, 1. 6 divided by 3, 2. So, ibig sabihin, ang probability na odd number ang lalabas ay 1/2. Next. Example sa probability. Your crush from 11 UMC confessed that he has a crush from your section, which is 11 UMC. If there are 40 students in your section, what is the probability that your crush is referring to you? So, yung isang boy daw sa 11 UMC, may crush na girl sa 11 UMC. At taga 11 UMC ka din. What is the probability na ikaw yung tinutukoy niya? So, isa ka lang naman eh. So, ibig sabihin 1. Isa ka lang doon sa, ilan ba yung estudyante sa 11 UMC? Meron daw na 40. So, ibig sabihin, ang chances lang na ikaw ngayon tinutukoy niya ay 1/40. Ito na yung sagot. Measures of position of ungrouped data. So, class, makinig dito ha kasi hindi ko to nasama sa lesson ko. Pero madali lang to kaya gumawa ko ng video. So, measures of position of ungrouped data. So, una, find the second quartile. Ang gagamitin nating formula ay Kn over I. Okay, pag sinabi natin K, ayan yung sub number. Kunyari nakalagay QK. Ito yung number dito sa baba. DK. Ito yun. Then PK. Okay, ayun yung K ha. Pag sinabi naman natin I, depende yan. Pagka quartile, ang pinapahanap, ang I natin ay 4. Pag quartile ha. Pagka yung decile naman, 10 naman yung I natin. Tapos, pag percentile naman, 100. Tandaan yan ha. Okay, o, balik tayo sa number 1. Find the second quartile. O, gamit formula Kn over I. Ano nga yung K natin? Ayun yung numbers. Ito yung numbers. So, ibig sabihin ng K natin ay 2. Tapos, ita-times natin kay n. Ano yung n, ma'am? Bilangin mo lang muna kung ilan to. So, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ibig sabihin 11 yung data. So, ang n natin ay 11. I-divide natin sa i. O, ano yung i natin ngayon? Ang i natin ay 4. Bakit 4, ma'am? Kasi quartile yan, o, letter Q. So, ibig sabihin quartile. So, ang i natin ay 4. Ngayon, 2 times 11, the answer is 22. 22 divided by 4. So, 22 divided by 4, ang sagot ay 5.5. Yung 5.5 na yan, i-round off mo na. Round up na. Pag may decimal, i-round up mo na. So, magiging whole number na siya, magiging 6 na siya. Ibig sabihin, yung second quartile natin ay nasa pang-6. So, ngayon tumingin ka dito sa given. Ano yung pang-6 dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, 32 ang sagot. Ang Q2 natin ay 32. Hindi pa to yung final answer ha. Tinulungan ka lang nito para ma-determine kung saan nakapwesto yung Q2. Okay, next. Find the fourth decile. Fourth na, decile naman. So, Kn over I. Ano ang K natin? Ayun yung number. So, ang K natin ay 4.
Ita-times natin kay n. O, ilan nga lahat to? So, lahat yan ay 11. I-divide natin sa i. Ano ngayon ang i natin? Decile na to. So, decile na siya. Ibig sabihin ng i natin ay 10. So, 4 times 11, the answer is 44. 44 divided by 10. Okay, 44 divided by 10, the answer is 4.4. 4.4. May decimal na naman. So, mag-round up tayo. So, ibig sabihin, magiging 5 na yan. Yung pang-fifth. O, ano ba yung pang-fifth natin? Kagandahan dito, lilagyan ko na ng number para hindi ako palagi magbibilang. Ang pang-fifth natin ay 29. So, ibig sabihin, ang fourth decile natin ay 29. Okay, next, last. P67. Sorry, P67. So, percentile na siya ngayon. Kn over I. Anong K natin? 67. Ita-times natin kay N. Ilan nga lahat to? So, 11 lahat yan. Tapos, divided by I. Anong I natin ngayon? Dahil percentile, 100. Okay, so 67 times 11. 67 times 11. The answer is 737. 737. I-divide natin kay 100. So, 737. 737. I-divide natin kay 100. Ang sagot ay 7.37. 7.37. Eh, may decimal na naman. So, round up. So, magiging pang-8. Yung pang-8, ano yung pang-8 natin? Ang pang-8 natin ay 44. So, ibig sabihin, ang P67 natin ay 44. Class, kunyari, nung nag-divide ka na ha, kunyari lang to, nung nag-divide ka na, ang binigay na sagot sa iyo, ang naging sagot sa calculator ay saktong whole number. Kunyari, ang binigay na sagot sa iyo sa calculator ay 8. Ano po yan, ma'am? I-round up pa namin? Hindi na. So, yung pang-8 na, yung pang-8 na value or data, ayun na yung sagot. Kunyari, anong pang-8 natin dito? Ang pang-8 natin ay 44. Pero kung sakaling may butal, kunyari, naging 8.3, kahit maliit lang yan dahil may butal, magiging 9 na yan. So, yung pang 9 term, anong pang 9 term natin ay 46. So, 46 ang sagot. Huwag malilito ha. Pag whole number, pag may sakto, sakto. Yung saktong number doon. Pero pagka may decimal, may butal, i-round up mo, round up. So, the answer is 46. Measures of position of group data. So, ang kagandahan sa exam class, given na yung table. So, hindi mo na kailangan kumpletuhin yung table. So, kasagutan mo na lang itong mga pinapahanap. So, una mo natin gawin, alamin muna natin yung n. Paano malalaman si n? Ipag-plus mo lang yung frequency. O, ipag-plus natin to. So, 2 plus 3 plus 5 plus 2, the answer is 12. Tama? 12 lang. Okay, ngayon, pwede na tayong mag-proceed sa number 1. So, ang formula natin dito ay LB plus KN over I minus CF over frequency times CW. Okay. So, focus tayo muna sa number 1. So, find the first quartile, Q1. So, kailangan na natin sagutan ay KN over I. Kanina nasabi ko na yung KN over I ha. Yung K natin, ito yung number dito. Ayun yung sum number. So, ang K natin ay 1. Ang N natin, ito. Anong N natin? 12. Tapos, i-divide natin sa I. Ano ngayon ang I natin? Pag quartile, ang I natin ay 4. Ngayon, 1 times 12, the answer is 12. 12 divided by 4, the answer is 3. Tama? 3, di ba? 12 divided by 4, 3. Ngayon, yung nakuha mong sagot, tumingin ka sa CF. Sa CF ka tumingin. Saan papasok si 3 dyan? Nang wala naman saktong 3 eh. Kung walang sakto, pipiliin mo yung pinakamalapit na sobra. Diba? Okay nang sobra kaysa kulang. So, pibilugan natin to Caroni 5. Yan, bilugan natin siya, tapos lagyan natin ng Q1 para alam natin kung saan tayo mag-focus. Ngayon, nabilugan na natin, pwede na natin tapusin yung formula. Ano yung LB sa binilugan ko? 10.5. Tapos, di ba may sagot na ako dito, KN over I? Di ba ito lang din yun, no? Ang sagot natin ay 3. Ima-minus daw sa CF. Ano ang CF natin? Okay, para hindi kayo malito, ang CF na kukunin natin, hindi yung binilugan nyo. Yung nasa taas nung binilugan nyo, before. Yung before. So, ano nasa taas niya? 2. So, 2 ang ilalagay mo dito. Then, pagkatapos nun, sa frequency. Ano ang frequency sa binilugan? 3. Tapos, CW. Okay, paano makuha ang CW? Okay, ito yung CWO. Yung second lower limit, ima-minus mo daw sa first lower limit. Ito lang to. Itong pangalawa, i-minus mo sa una. 11 minus 6, the answer is 5. Pero kung ayaw mo namang mag-minus, pwede kang magbilang. Mag-start ka sa 6, mag-end ka kay 10. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ibig sabihin, ang CW natin ay 5. Copying ko lang, 10.5 plus 3 minus 1, the answer, 3, sinagutan ko agad eh. 3 minus 2, the answer is 1. 1 divided by 3 times 5. Ngayon, ang gagawin nyo class, idediretso na natin sa calcu. 1 divided by 3, di ba, inequals mo. Huwag mo nang putulin. I-times 5 muna sa CW. Saka ka kumuha ng 2 decimal places. Ang sagot ay 1.67. Yung 66 naging 67. So, 1.67, ipa-plus natin kay 10.5.
yung 10.5, pa-plus natin kay 1.67. So, ibig sabihin, ang sagot ay 12.70. Ang Q1 natin ay 12.17. Next, fifth decile. So, okay, Kn over I. Ano ang K natin ngayon? 5, ayun yung number. 5, ita-times natin kay N na 12. Tapos, i-divide kay I. Ano ngayon ang I ko ngayon? Ang I ko ngayon ay 10. Bakit 10? Kasi decile na siya o letter D na. So, 10. So, 5 times 12. Okay. 5 times 12. The answer is 60. Yung 60 na yan, i-divide daw natin kay 10. 60 divided by 10. The answer is 6. O, yung nakuha mong 6 na yan, tumingin ka sa CF. Saan papasok si 6? Wala na namang sakto. O, pipiliin natin yung sobra. So, ang pipiliin natin ay yung karo ni 10. So, bilugan natin to. Lagyan natin ng label na D5. Para alam mo kung saan ka mag-focus. Then, tapusin na natin yung formula. Ano ang LB? Sa bagong binilugan ko, 15.5. Tapos, di ba may sagot na ako kay Kn over I? Anong sagot natin? 6. Ima-minus natin sa CF. Again, ang kukunin mo CF yung nasa taas ng binilugan mo. Ito yung bago kong binilugan, di ba? Kukunin ko yung nasa taas niya. Ang nasa taas niya ay 5. So, 5. Lalagay ko dito. Ang frequency sa binilugan kong bago ay 5. Tapos, ang CW, kapareho lang. Pare-pareho lang naman yung CW natin. Ang CW natin ay 5. Okay, ngayon, 15.5 plus 6 minus 5, the answer is 1 over 5 times 5. Oh, ngayon, 1 divided by 5 equals, tapos ita times 5. Ang sagot ay 1. 1 pa rin yung 1 na yan, ipa-plus mo kay 15.5. 15.5 plus 1, the answer is 16.5. So, ibig sabihin, ang D5 natin ay 16.5. Last, 98 percentile. Okay, Kn over I. Ang K natin ay 98. Ita-times natin sa N natin na 12. Tapos, i-divide kay I. Ano ngayon ang I natin? 100. Bakit 100? Kasi, percentile na yung pinapahanap. So, gawin natin to 98 times 12. 98 times 12. Yan ang sagot. I-divide kay 100. So, 1,176 divided by 100. Divided by 100. Ang sagot ay 11.76. 11.76. Tumingin ka sa CF. 11.76. Saan papasok si 11.76? Walang sakto. Ano pinakamalapit na sobra? Yung 12. So, bibilugan ko ngayon tong karo ni 12. So, lagyan ko siya ng label na P98. Para alam mo kung saan ka nakafocus. Okay, ngayon, kumpletuhin na natin. Anong LB sa bagong binilugan ko? 20.5. Tapos, di ba may sagot na ako sa Kn over I? Anong sagot ko? 11.76. Ima-minus sa CF. Anong CF ang kukunin? Yung nasa taas ng bagong binilugan ko. Anong nasa taas niya? Ang nasa taas ay 10. So, lalagay ko dito 10. Tapos, ano yung frequency sa bagong binilugan ko? 2. Ano ang CW natin? Same lang dito. Kung ano nandiyan natin? 5. Again, bakit nga naging 5? Baka laging 5 ang magiging sagot nyo ha? Hindi ha? Ang CW kayo nakuha, itong dalawa pinag-minus. Yung magkasunod na yan. 11 minus 6, the answer is 5. Kaya, yung CW natin ay 5. Ngayon, sagutan na natin. 11.76 minus 10. 11.76 minus 10, the answer is 1.76. 1.76, i-divide natin sa 2, then ita-times natin kay 5. 11.76, i-divide daw natin kay 2, huwag yun ang putulin, equals, then times 5, the answer is 4.4. Yung 4.4 na yan, ipa-plus mo kay 20.5. Yung 4.4, ipa-plus kay 20.5. Anong sagot? 24.9. 24.9. Ibig sabihin, ang P98 natin ay 24.9. Next, Z-score. So, itong formula natin sa Z-score. Z is equal to X minus mean divided by standard. Itong dalawang to, pareho lang to. Ito, ang symbol na to ay standard deviation. Ito din naman ay standard deviation. Inform ko lang kayo kasi pag nakakita kayo ng ganito, baka sabihin mo, ano yan? Standard deviation din naman yan. Okay, example. An IQ test has a mean of 12. Ito daw yung mean. And a standard deviation of 3. Find the corresponding Z-score for each IQ. Again, ang mean daw natin ay 12. Ang standard deviation ay 3. So, itong mga nandito, ito yung mga X natin. Ito yung mga X. So, number 1, ang X natin ay 15. Okay, sabi, ang Z-score, ang formula niya ay X minus mean divided by standard deviation. Ang X natin ay 15. Ima-minus natin sa mean na 12. Then, i-divide natin sa standard deviation na 3. So, 15 minus 12, the answer is 3. 3 divided by 3, ang Z-score natin ay 1.
3 divided by 3 is equal to 1. Ngayon, kailangan ng interpretation. Ano yung interpretation namin, ma'am? Sabi dito, una muna tayo. If z-score is z-score is greater than 0, or positive ang naging sagot mo, the value is above the mean. Pero pag naging negative, mababa sa 0, the value is below the mean. Pero pag saktong 0 ang naging sagot sa z-score mo, the value is exactly the mean. Okay, ngayon, bumalik tayo sa number 1. Ang z-score natin ay positive 1. Ano ngayon ang interpretation natin? The value is above the mean. The value is above the mean. Yan po yan na, kasi positive ang naging sagot eh. Next, number 2. Ang IQ naman natin ay 5. Ito yung ano natin, x, 5 daw. So, formula, x minus mean divided by standard deviation. Ang x natin ay 5, ang mean natin ay 12. I-divide daw natin sa standard deviation na 3. So, 5 minus 12. 5 minus 12 daw, negative 7, di ba? Negative 7 divided by 3. Okay, negative 7. Negative 7 divided by 3. Ang sagot ay negative 2.33. Dalawang number lang, 2 decimal places. Negative 2.33 ang z-score natin. Ano ngayon ang interpretation? Dito sa pangalawa, oh. If c is less than 0 or negative, the value is below the mean. So, sabihin natin, the value is below the mean. Hindi niya na-meet yung average na IQ. Okay, next. Ito naman, last. Number 3, ang IQ naman natin ay 12. So, this time, ang x natin ay 12. So, ngayon, formula, x minus mean divided by standard. Ang x natin ay 12. Ano nga yung mean natin? Ang mean natin ay 12 din. Tapos, ang standard deviation ay 3. So, 12 minus 12, the answer is 0. Divided by 3, ibig sabihin, ang z-score natin, 0 divided by 3, the answer is 0. Ibig sabihin, hindi 0 ang IQ mo ha. Ibig sabihin, the value is exactly the mean. So, saktong-sakto sa average IQ. So, lalagay natin dito, the value is exactly the mean.